Maliit lamang ang tsansa na maantala ng bagyong Ada ang mga aktibidad ng Fiesta Senior ayon sa taya ng panahon ng Pag-asa Mactan kahit na ang ilang bahagi ng Cebu ay makakaranas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan ngayong araw na dulot ng Tropical Storm Ada. Ayon kay Engineer Alfredo Kiblat Jr., Chief ng Pag-asa Visayas Regional Services Division, hindi direktang apektado ang Cebu sa kasalukuyan dahil ang sentro ng bagyo ay nasa 400 kilometers na silangan ng maasim Southern Leyte na nagdudulot lamang ng hindi direktang epekto sa lalawigan. Batay naman sa updated rainfall warning, ang mga lugar mula sa Bantayan hanggang Tuburan, Cebu ay maaaring makaranas ng malakas na pag-ulan o yellow rainfall warning, habang ang natitirang bahagi ng Cebu, kabilang ang Metro Cebu, ay inaasahang makakaranas lamang ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Sinabi ni Engineer Kiblat na kung magpapatuloy ang paggalaw ng bagyo pahilagang kanluran, inaasahang bukas ng umaga, Enero 17, ang sentro nito ay nasa Eastern Samar na may distansyang humigit kumulang 400 kilometers mula sa Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City. Sa panahon naman ng fluvial procession, inaasahang aabot lamang ng 20 to 40 km per hour ang hangin ng Metro Cebu hanggang ang pagtataya sa dagat ay nagpapahiwatig na ang taas ng mga alon ay aabot lamang sa 0.5 meters at may posibilidad na mas kaunting ulan habang isinasagawa ang parada. Ngunit hinihiling pa rin sa publiko na magdala ng payong o iba pang proteksyon laban sa ulan. Nauna nang inanunsyo ng Philippine Coast Guard Central Visayas na maaaring kinsilahin ang fluvial procession ng ika-461st kapistahan ni Senyor Santo Niño de Cebu sa Sabado kung sakaling makakaranas ng masamang kondisyon ng panahon, lalo na sa Mactan Channel kung saan susunod ang ruta ng prosesyon. Inanunsyo rin na mahigpit ang koordinasyon para sa edisyong ito ng fluvial procession upang matiyak ang maayos na pag-uorganisa ng prosesyon sa dagat, kung saan inaasahang 250 na sasakyang pangdagat ang lalahok sa pagdiriwang ng kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang mangyayari yan bukas Sabado. So with respect to yung distansya po sa pagdausan ng fluvial procession, bukas may mga 400 kilometers din eh. So, po, medyo malayo na po para direktang maapektuhan yung Central Cebu. So, expect natin bukas na ang panahon natin favorable po sa fluvial procession. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!